Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi mga kababayan. Medyo mahaba-haba din ang pahinga mga kababayan. Tinamaan ako ng trangkaso at saka ubo mga kababayan. Kaya paos-paos natin ngayon. Kumusta mga kababayan? Nandito na naman tayo sa ating YouTube channel. Mukhang ganun pa rin ang nangyayari sa ating inang bayan mga kaibigan, no? Mukhang hindi pa rin maganda ang takbo ng ating ekonomiya dahil sa medyo busy ang ating kasalukuyang administrasyon mga kababayan sa kanilang political agenda. Ang ating ekonomiya mga kababayan pabulusok, kabaliktaran sa mga sinasabi nila nga tumataas daw, umaangat daw ang ating ekonomiya. Paano mga kababayan aangat ang ekonomiya kung ang mga taong bayan naghihirap, nagugutom? Hanggat nagugutom ang mga Pilipino mga kababayan, hindi aangat ang ating ekonomiya. At saka isa pa ngayon mga kababayan, patuloy pa rin yung suppression ng BBM administration. Itong nangyari mga kababayan sa Bohol, no? Mayroon na namang gobernador, ba itong gobernador sa Bohol nga pinatawan na naman 6 months suspension at saka may mga ibang opisyal pa mga kababayan sa Bohol area na naman itong mga marami na ngayong sinagasaan itong ating bagong Pangulo mga kababayan, itong si Pangulong PBBM. Noong una mga kababayan, si Governor Edwin Hubahib. Tapos sumunod si Governor Mamba. Ang kaso ni Governor Hubahib mga kababayan atong balikan dahil doon sa pinapayagan niya ang maisog rally. Yun, tinaniman naman siya ng kaso, yung mga kasong hinahalongkat. Tapos yun ang ginawang dahilan sa kanya mga kababayan at sinuspindi siya. Sumunod itong sa sa Cebu, di ba? Yung sa sa Cebu. Tapos ito namang si Governor Mamba mga kababayan dahil din yan sa IDCA, no? Nga pumalag siya sa IDCA doon sa kanilang lugar. Parang siya talaga ang diyan. Sinuspindi rin mga kababayan. Tapos itong sa Bohol, ewan ko ano namang atraso dyan. Yung yung panarinig ko patungkol doon sa nangyari sa Chocolate Hill mga kababayan, yung nagkaroon ng resort. Bakit naman kaya ang gobernador ang pinag-initan dyan? O ibang mga mayores at saka mga barangay opisyal, mga barangay chairman. Dapat mga kababayan, ang pinapananagot yan yung yung DNR. Bakit nakalusot sa DNR yan? Pero hindi naman makalusot sa DNR yan mga kababayan kung walang malaking sa likuran yan. Ganun lang naman yung DNR natin mga kababayan Pagka ang isang ordinaryong Pilipino at mahirap ang lumabag sa batas, matalas yung DNR, pag minasmalas ka, kulong pa. Pero pagka yung mga politiko ang padrino sa isang dayuhang kapitalista mga kababayan at sisirain ang ating mga kabundukan, ay walang palag ang DNR mga kababayan. Ganoon naman talaga yung mga DNR natin mga kababayan, mga wala ring kwenta. Diba? Sino bang nagmamay-ari ng mga mining dito sa Pilipinas mga kababayan? Yung mga kumukuha sa ating yaman, no? Sa ating anong tawag nito? Sa yaman ng ating mga kababayan, katulad ng ginto, iba-iba pang ibang mining, kung ano-anong mining andito sa atin mga kababayan. Sino nagmamay-ari? Hindi naman Pilipino mga mga kababayan, mga dayuhang kapitalista ang nakinabang dito sa ating natural resources.
ang kayamanan natin mga ang Pilipinas kasi mga kababayan ang pinakamayaman sa pagdating sa natural resources mga kababayan. Pero ang nakinabang niyan hindi Pilipino, mga dayuhang kapitalista dahil sa kakurapan ng ating mga government official mga kababayan. Diba? Balikan na lang natin yung sa Zambales, yung biniak yung 2.5 bundok na yung giniba diyan at ibinibenta sa Chinese company. Siya namang itinayo diyan, itinambak diyan sa Scarborough Shoal, di ba? Sino nasa likuran noon? Di ba? Sila si pabalita, sila si Paquito Ochoa sa pamumuno na Ninoy Aquino Jr. Pero ikumpara mo pagka isang Pilipino, ordinaryong Pilipino, magputol ng isang punong kahoy mga kababayan kasi gagamitin sa pagtayo ng bahay. Andyan agad yung DNR mga kababayan, may kasama pang pulis, huli si agad si pobreng Pilipino. Samantalang nandito sa atin yung ano natin. Dito sa atin namutol sa ating bansa, halimbawa kukuha ka sa halimbawa taga Zambales ka. Mayroon kang lupa nga may tumutubong kahoy mga kababayan, palagay mo lawaan, isang punong lawaan. Ma-interest ka ngayong putulin, kailangan mo para pagtayo ng bahay. Pag oras ka pinutol mo yan mga kababayan at ikaw ay natunugan ng DNR, sigurado yan, huli ka. Excuse me lang kababayan, mga ubo ako. Istorbo tong ubo mga kababayan, pasensya na. Pag inuupo yung bigla yung kamera mga kababayan, ibig sabihin, kaya tumatahol ako, pagpasensyahan nyo na. Medyo tinamaan ako ng trangkaso mga kababayan. Mabuti na lang, di na nauso ngayon ang COVID. Kung nauso pang COVID, sigurado to, sasabihin naman na COVID. Ganon lang mga kababayan, ang ano natin, ngayon, balik tayo doon sa nangyari sa Bohol. Yun nga mga kababayan, nakasuhan na naman. Siguro may ibang dahilan pa yun. Masyadong ano ngayon mga kababayan, isa pa, ito si Mayor Alice, Go mga kababayan. Diba? Marami na kakaiba ito si PBBM mga kababayan, pagkakaiba ang kanyang pamamalakad. Hindi natin alam kung ito ba'y parte ng disiplina o parte ng ano talaga nila sa pamulitikang agenda. Bumabagsak ang ating ekonomiya mga kababayan, ang ating mga government official, busy sila mga kababayan sa kanilang political agenda. Busy sila mga kababayan sa kanila pag ano nila sa ng mga kritiko. Tuloy-tuloy pa rin sila mga kababayan, hindi sila tumitigil pag ano na sa mga Duterte. Gusto talaga nilang mabura ang mga Duterte sa politika mga kababayan. Kaya lang suntok sa buwan na yang mangyayari mga kababayan kasi hindi na sila papayagan sa mga Pilipino. Nasubukan na kasi ng mga Pilipino ang pamumuno ng isang Duterte mga kababayan. No? Hindi kayang tapatan ni naman kung sinong politiko sa atin ngayon mga kababayan, hindi na kayang tapatan ang pamumuno ng mga Duterte. Sa totoo lang. Itong si BBM, nako. Walang ibang ginawa mga kababayan, kundi ang labas ng labas sa ating bansa. Gumagastos ng bilyon-bilyon walang nangyayari. Samantalang pabagsak ang atong ekonomiya. Nagugutom ang mga Pilipino. Pero ang ating presidente mga kababayan, ilang beses nang lumabas ng bansa. Walang nangyayari. Nilulostay lang ang ating pera. Ang ating sa ini-invest mga kababayan ang ating maharlikapan, anong nangyari? Wala nang balita mga kababayan. Nasaan ang ating maharlikapan? Naibulsa na. Diba? Wala nang balita. Anong nangyari sa ating maharlikapan? Isa pa mga kababayan, ang nakakagulat talaga nga medyo na-alarma ang lahat mga kababayan. Noong pag-deploy ng 2 batalyong PNP SAP sa Davao City mga kababayan, yan ang nakakagulat, yan ang kinagulat ng lahat. Anong ibig sabihin nito? Samantalang ang sinasabi mga kababayan sa PNP spokesperson nga si tagapagsalita ng PNP mga kababayan, ayon daw ay isa ang natural nga o regular nga deployment lamang. Di ba mga kababayan, nakakaloko? Natural lang daw nga deployment.
Pero bago nila dineploy mga kababayan ang dalawang batalyon nga PNP SAPS sa Davao City, nirelieve muna ang ano mga kababayan, ang hipi sa Davao, ang ilang mga police official sa Davao mga kababayan, ang mga police official sa Davao, nirelieve muna mga kababayan. Bago dineploy ang ano dalawang batalyon nga SAP galing Manila. Mga kababayan, kung wag nating makalimutan, ang Davao City mga kababayan ay pang top 5 nga pinaka peaceful nga syudad sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Pang top 5 mga kababayan, pang top 5 ang Davao nga pinaka peaceful nga syudad sa buong mundo. Buong mundo 'yung mga kababayan, hindi sa Pilipinas lang, kundi buong mundo. Wala namang dahilan para mag-deploy sila ng dalawang batalyon nga PNP SAP sa Davao City. Wala namang insurgency nangyari sa Davao City, wala namang karahasan nga nangyayari. Peaceful ang Davao City. Pero bakit bigla ang nag-deploy ng dalawang batalyon? Dalawang batalyon is composed of 2,000 police personnel mga kababayan. Mga ano to fully armed policemen ito mga kababayan. Samantala nung maalala natin yung panahon ni Aquino, di ba yung may special operation ang SAP doon sa Mama Sapano, ilang pulis lang pinadala doon mga kababayan, samantalang critical operation yun. Pumapasok sila sa pugad ng mga kalaban, pero ang pinapapasok na wala pang isang batalyon mga kababayan. Di ba? Tapos sasabihin ng spokesperson ng PNP, natural deployment lang daw yon, isang ordinary deployment. Paano naging natural deployment? Samantalang noong sa balikan natin sa 44 mga kababayan, kaya nasa-sandwich yung mga sa 44 kasi outnumbered talaga sa kalaban. Kung gano'n naman pala, pwede naman pala mag-deploy ng dalawang batalyon. Bakit hindi na lang dalawang batalyon ang dineploy lang noong panahon ng sa 44? Diba? Pwede pala naman sila mag-deploy ng dalawang batalyon. Bakit sa Davao lang nilagay noong panahon nga kailangan nila yung nangyari sa 44? Bakit di nila dineploy din ang dalawang batalyon doon? Para talagang matunog-tugunan yung Kaya nagkapagtataka ang mga Pilipino mga kababayan, aware na ngayon, alerto ngayon. Hindi pwede pagkangkaang ni tayo mga kababayan. Ito sa nangyayari ngayon sa ating bagong sa ating presidente mga kababayan. Medyo hindi talaga normal ang mga galawan ngayon ng ating gobyerno. Hindi na nila nirerespeto mga kababayan ang mga local official ng Davao City. Diba? Dapat yun bago na dineploy ang dalawang batalyon nga PNP SAP, dapat nakipag-coordinate muna sila kay Mayor Basti Duterte. O kaya kung sinong official man ang taga Davao, hindi na bibiglain mga kababayan. Ang nangyari, to mga kababayan, ito ay isang police state. Police state to mga kababayan. No? Di natin mamaya masabi kung ano talaga ang pakay ng mga pulis na yan. Ito ba, bigla na lang si Mayor Basti. Pwede nilang i-take over na si Mayor Basti, o kaya ito ba ang misyon nito upang hanapin si Pastor Tibuloy. Di natin masabi mga kababayan kung ano talaga ang motibo ng ating ang ating medyo hindi maintindihan nga pag-iisip ng ating presidente ngayon mga kababayan. Yan ang nakakatakot Hindi natin alam kung ano talaga ang binabalak. Sa bagay mga kababayan, mapulis ka man, mapamilitar ka man, o basta yung sa mga men in uniform mga kababayan. Mayroon namang dalawang order ng mga kababayan. Hindi naman dapat lahat ng utos ay nasusunod. Mayroon kasing tinatawag mga kababayan nga unlawful order at saka lawful order. No? Pagka unlawful order, mag-isip na rin sana mga kababayan ng ating mga kapulisan, ng ating mga kasundaluhan. Pagka hindi dapat susundin ang isang order, manindigan na lang mga kababayan.
wag na lang sana silang magpapagamit ng mga politiko para sa sariling interes. Ang ano dapat mga kababayan, ang interes ng mga Pilipino, ng sambayanan, yun talaga ang nasa isip ng ating mga kapulisan, ating mga kasundaluhan. Hindi sila para sa isang politiko lamang mga kababayan, kundi sila dapat magserbisyo sa mga sambayan ng Pilipino at saka sa konstitusyon mga kababayan. Yan ang ipagtanggol nila, konstitusyon at saka mga mamamayang Pilipino, hindi sa isang politiko lamang. Pagka unlawful order mga kababayan, dapat mag-isip na rin yung ating mga kasundaluhan at ating mga kapulisan. Hindi porque lahat ng utos ay masusunod. Kung ang isang utos mga kababayan ay ulitin ko, kung yun ay isang unlawful order mga kababayan, bakit ba natin sundin? Bakit ba kayo susunod? Isipin nyo ang kapakanan ng mga taong bayan. Nasa likuran nyo rin kami. Pagka unlawful, huwag na kayo sumunod. Huwag kayong magpapadikta. Hindi katulad yan sa ibang mga senador, mga kababayan, sa ibang mga congressmen natin. Hindi naman sa pagmamalinis sa kanila. Diba? Alam naman natin, diyan na lang ating basihan sa PDLEC mga kababayan. Andyan yung mga makikita yung kulay ng mga senador mga kababayan. Lalong-lalo na yan si ngayon si Chis Escudero mga kababayan, reviewin nyo yung video. Parang gusto na talaga niyang ipahinto, ipatigil na yung sa PDLEC, investigasyon mga kababayan. Diba? Iuwi na lang sa tabla kasi may maiipit talaga Yun lang yung sinasabi ko mga kababayan. Mapasundalo man, mapapulis o mga senador o congressman, dapat talaga magserbisyo kayo sa Republika ng Pilipinas, hindi sa isang presidente. No? Dapat ang anuhan nyo, kapakanan ng mga Pilipino, kapakanan ng sambayan ng Pilipino, kapakanan ng konstitusyon. Hindi yung para bang gagawaan nyo ng ibang yung konstitusyon. Magaling kasi kayo pagdating sa tawag nito. Parang mga kababayan magaling silang i-twist nila yung sa konstitusyon, di ba? Diyan sila magagaling pagka mali, yung sa pinakaano natin, huwag naman tayong magpagamit kasi hindi nga kahit palagay natin, hindi naman talaga maiwasan yung mga kababayan na pag ikaw ay nakiusap sa iyo yung isang pinaka-importante nga o kahit isang kaibigan na lang mga kababayan, hindi na lang tayo magbanggit ng kung makiusap sa iyo, hindi naman yan basta lang nakiusap mga kababayan, mayroon din yang pampalubag loob kumbaga. Mayroon yang mga kababayan. Pero tandaan natin, pira ng mga Pilipino yan, hindi pira ng isang politiko yan, no? Binabayad sa inyo. Kung mayroon man yang mga kababayan, pabuya, o kaya mayroon man yang ipinupundo sa inyo para sa isang pinapagawa nga katulad yung kay Morales. Kung sino man yung nagpundo sa inyo, kung may nagpundo man, hindi nila pira yun. Pira ng bayan ang ginagamit doon, pira ng mga Pilipino. Kung ganyan ang ating administrasyon mga kababayan, babagsak talaga ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi talaga tayo makakabangon. Tulad ng masyadong pamulitika mga kababayan, yung ilang gobernador na ang nabiktima ngayon, na hindi lang sumasang-ayon sa nila, kagustuhan nila. Para bang wala na tayong karapatan. Naalala nyo mga kababayan, ang unang vlog ko yung sa kuwan ba yun? Yung sinasabi ko nga itong pamamalakad ngayon ating presidente, ito ay hindi democratic mga kababayan. Hindi ito isang democratic government. Ito ay isang democracy government mga kababayan. Yan ang sabi ko. Yung tayo mga kababayan nagpunta tayo doon sa rally sana sa Maisog doon sa Bustos, Bulacan. Yung vlog ko na yon, nabanggit ko sa inyo, ito ay isang related na to sa isang diktadorya, yung isa pa mga kababayan, isang autocratic government nga sinasabi ko. Isang autocratic government to mga kababayan, autocratic government.
Pag sinabi ang autocratic kasi government, wala nang ano yung mga wala nang palipaliwanag yun. Pag sinabing hindi pwede, hindi pwede. Pag sinabing kulong yan mga kababayan. O, pa yung ano yun. May tinatawag si attorney ano nito, itong ganitong sistema. Ito ngayon, nabanggit na nila sa ano nila. Ganon pa rin yan, parang autocratic pa rin ang ano noon mga kababayan. Ibang termino lang ang ginamit nila. Pero ang ano noon, autocratic, ganon pa rin. No? Ano ba yung sinasabi ni Eric Salis, Silis. Ayun mga kababayan ng kasi tulad ng naririnig natin ng administrasyon ngayon mga kababayan. Talagang busy talaga. Tinatarget talaga nila mga kababayan nga mabura ang mga Duterte sa politika dito sa ating bansa. Hindi talaga sila mananaig sa mga Duterte mga kababayan. Hanggat andyan yung mga Duterte ay balakid sa kanilang hangarin. Tulad ngayon mga kababayan, yung ginagawa ni PBBM. Sino ngayon ang mortal niyang kalaban at humaharang sa gusto niyang mangyari? 'Di ba si PRRD? Kasi unang niyan mga kababayan, binasag nila ang unit team. Kasi maraming gusto mayroong isang gusto nangangarap nga maging presidente. Pero hindi man niya kaya si Inday Sara mga kababayan. Kaya sinisira na si Sara Duterte. Kaya lang mga kababayan, ang taong bayan ang nagiging kalaban nila. Ang taong bayan ngayon ang pumapalag. Kasi mga kababayan, ang mga Duterte ay mahal na ng mga Pilipino. Kasi sa mga Duterte lang natin naramdaman mga kababayan ang isang tunay nga leader, isang matapang na leader. Di ba? Sino bang naging presidente natin mga kababayan ang tinitingala sa buong mundo? Si Duterte lang. Noong unang panahon, si Ferdinand Marcos Sr., kilala din yun mga kababayan sa katalinuhan niya. Pag nag-speech talaga yun mga kababayan, wala rin makakagawa noon sa buong mundo. Kaya walang presidente sa buong mundo mga kababayan nakakatumbas ay Ferdinand Marcos Sr. Pero itong si Marcos Jr. mga kababayan, ugok to. Hindi malayo to sa galawan ng kanyang ama. Ang kanyang ama mga kababayan, si Marcos Sr., may kamay nga bakal din yon. Pero nag-declare ng martial law yun mga kababayan. Sa pamumuno ni Marcos Sr., mayroon namang masabi nating medyo marahas na pamamaraan. Pero di rin natin ipagkaila mga kababayan nga marami ring nagawa si Marcos Sr. nga napakinabangan ng mga Pilipino. Mayroon pa nga ginawa nga dapat mapakinabangan ng mga Pilipino nga hindi lang natuloy dahil din sa isang si Cory Aquino, yung nuclear power mga kababayan. Kung tinuloy-tuloy lang sana yun mga kababayan, sa buong Asia mga kababayan, pangalawa tayong nagkaroon ng nuclear power mula sa Japan, tayo ang pangalawa. Pero ano nangyari? Ngayon mga kababayan, tayo ng pinakakulilat. Diba? Balik tayo sa sa issue sa Davao mga kababayan tungkol doon sa pag-deploy ng dalawang batalyon na pulis na nakakagulat mga kababayan. Baka ang tinatarget nila diyan, dalawang lang talaga yan mga kababayan, no? Kasi inalis sila yung mga PNP nga ng mayor, di ba? Ang mayor naman talaga dapat ang may hawak ng mga PNP sa isang probinsya mga kababayan, sa isang region, no? Sa isang municipality. Mayor talaga ang diyan sa mga pulis. Pero ang ginawa ng ating administrasyon, malaman kung bakit inalis, nirelieve ang mga pulis doon mga kababayan, na hindi man lang nila inabisuhan ang mayor ng Davao City. Tapos bigla silang nag-deploy ng dalawang batalyon ng PNP sa, excuse me mga kababayan, saglit lang.
Kaya yun ang ano mga kababayan. Kailangan kasi ang hinihingi ngayon ng mga Pilipino na mga kababayan ay magiging transparent ang ating transparency ang ating mga ang galawan ng ating gobyerno mga kababayan. Hindi yung basta magugulat ka na lang kasi yun ang nangyari ngayon. Diba? Sino ba ang nagano dito mga kababayan nga magiging transparent kayo? Diba si PRRD? Nagmula lahat yan mga kababayan doon sa ginawa nila kay BP Sara, di ba? Yung patungkol doon sa nire-request na confidential fund ng DepEd. Nga binabatikos sila, kinupunta nila mga kababayan. Nagmamalinis sila mga kababayan pero hindi nila naisip. Yung mga mas malaki yung ano nila, budget nga napunta sa kanila kaysa sa DepEd. Diba, binabatikos sa si Sara Duterte kung ano-anong sinasabi nila, porque may ano na korupsyon, kung ano-anong binabato nila, wala silang basihan. Noong pumadag si PRRD mga kababayan, maraming nasaktan, maraming tinamaan. Kasi ang una sinabi ni Duterte parang linawan kung sino talaga ang tunay nga nangungurakot. Mag-open box kayo mga congressman, diba? Congressman, mga senador. Open box, buksan yung libro nyo, ano kayo ng resibo. Magpa-liquidate kayo para malaman ng taong bayan kung saan napunta yung mga budget ninyo. Para matalaman ng taong bayan kung paano nyo ginastos ang pira ng kaba ng bayan. Diyan nagsimula mga kababayan. Diyan sila nagsimula. Kasi mga ano rin kasi, mga amaw-amaw din kasi itong mga congressmen na to, lalong-lalo na yung mga kababayan, yung legal front ng mga CPP, NPA nga nakapasok diyan sa Senado, no? Tulad ni Raul Manuel, ni Arlene Brusas, yung isa pa, mga kababayan. Yung talaga silang kumi-question sa confidential fund ng mga DepEd. Diyan nagsimula yung gulo na yun mga kababayan hanggang ngayon lumawak ng lumawak kasi pinabayaan ng ating presidente. Yun sana, kung hindi yung pinabayaan ng presidente, hindi naman yun magkakagulo Hindi naman yun lalawak. Hanggang ngayon, nagiging, na yung presidente, nagiging desperado na. Pati yung kanyang may bahay mga kababayan nga nakikialam sa ng gobyerno, hindi na wala naman siyang mandato sa mga Pilipino nga siyang nakikialam. Desperado na mga kababayan kung ano-ano na lang ginagawa talaga nila. Kaya lumayo tayo sa sa serbisyo na kailangan ng mga Pilipino mga kababayan. Sa dami-dami ng Pilipinong nahihirapan, sa dami-dami ng Pilipinong nagugutom, kawalaan ng trabaho, napakamahal ng bilihin, pangunahing bilihin ang bigas mga kababayan, napakamahal ng presyo, pero hindi na yon masolusyonan ng ating gobyerno dahil busy sila kung paano nila sisirain ang mga Duterte mga kababayan. Diyan talaga dahil sa korupsyon, yan ang problema natin ngayon. Tapos hanggang sa dumating na yung mga sistema nga, pag hindi sasang-ayon sa kanila, sinisibak sa pwesto, tinataniman ng kaso, kung ano-anong kaso ang tinatanim mga kababayan. Itong pag-deploy ng sa mga pulis doon sa hindi natin malaman kung target ba nila si Mayor Baste Duterte. Si Mayor Baste Duterte mga kababayan, kaisa-isahang mayor nga nag-declare ng war on drugs, no? Ang daming mayor sa Pilipinas, ang dami ng ngayon, nagbalik na ang mga droga mga kababayan, pero yung ibang mayor hindi kumikibo, hindi gumagalaw. Isa lang talaga ang matapang, parang parang si Digong din. Si Baste Duterte lang ang nag-declare ng war on drugs. Ba mga kababayan, di rin natin malaman kung siya din talaga ang target ng mga pagpadala ng diyan, mga SAP. O kaya di natin malaman, may mga SAP na yan, pinapauna na yan, parang pag bigla na lang nila ding huhuliin si PRRD kasi ang target daw talaga mga kababayan, no? Kaya tayong lahat mga Pilipino nga nagmamahal kay o tayong lahat ng mga DDA supporter mga kababayan, maging mapagmatyag, maingat tayo.
Kasi mamaya baka magulat na lang tayo at bigla na lang damputin si Duterte at isakay sa helicopter. At di na natin malaman kung saan dadalhin yan. Diba mga kababayan? Kaya mag-ingat lang, hindi naman sa ano ha. Baka mamaya, malay natin, no? Mangyari, bigla na lang mangyari yung ganon. Kasi magtataka ka mga kababayan kung ano talagang pakay ng mga dalawang batalyon nga PNP SAP dyan sa Davao City. Samantalang peaceful, napaka-peaceful ng Davao. Maaari pa ko yung dalawang batalyon na yan. Kasi pangbundok yan mga kababayan, yung SAP na yan, yun ang mga fighter ng PNP. Kumbaga, sa army mga kababayan, yun ang ranger ng PNP, yung mga SAP na yan. Hindi pa tayo magugulat kung doon nila yung pinakawalan yung dalawang batalyon sa kabundukan ng Samar mga kababayan. No? Para yung mga natitirang NPA sa Samar, talagang tutugisin ng mga SAP na yan, yung dalawang batalyon na yan. Pero kung ilagay nila sa Davao City mga kababayan, nakapagtataka Kaya nakakagulat Kaya mga kababayan, ito talaga ang ating administrasyon ngayon sa ating Pangulo nga hindi natin maintindihan mga kababayan kung ang kanyang pag-iisip, ang takbo ng kanyang isip, ito ba'y ano pa? Ito ba'y ang tawag nito? Kung siya mentally fit pa mga kababayan para mamuno sa ating bansa. Iba-iba kasi ang ano niya mga kababayan Ngayon okay pa siya. Bukas iba na naman ang sasabihin niya, di ba? Hindi mga kababayan. At saka yung ilang beses na siya nagsisinungaling, nahuling nagsisinungaling, di ba? Anong sinasabi niya nga si PRRD daw, wala naman daw ginawa doon sa sa Tacloban City, sa Yolanda. Samantalang mayor pa si PRRD noon. Yun pala, malaman-laman lang mga kababayan. Mismo kapatid niya, nagpapasalamat. Diba? Sa nagawang tulong ni PRRD sa Davao, sa Tacloban City. Kauna-unahan pala nagpadala ng tulong doon. Dumating doon si PRRD, mayor ng Davao City. Ayun ang yan ang ilang beses na rin nasusunog si PBBM sa mga sinasabi niya Hindi niya kasi alam ang sinasabi niya mga kababayan. Siguro mali yung naibulong sa kanya o sino man ang bumubulong sa kanya at naniniwala din siya. Kumbaga wala siyang sariling panindigan mga kababayan. Umaasa lang siya sa mga binubulong sa kanya. Ang problema lang, mali ang naibulong. Mali ang nasabi niya. Tapos isa pa mga kababayan, ito ngayon talagang wala pa rin siyang tigil sa ginagawa niyang panghaharang sa Maisog Rally. Hindi natin malalaman mga kababayan kung anong kinakatakot niya sa Maisog Rally. Isang lang naman yun mga kababayan, isang peaceful rally lang naman yun. Ang sabi naman ng iba, yung mga niya, bakit daw sinatawag na prayer rally? Nagmumura naman daw kasi nagmumura naman daw si PRRD. Ekspresyon niya yun mga kababayan. Mamurahin ka talaga niya pagka mayroon ng hindi maganda na ginagawa. Tandaan nyo mga kababayan, tanging si PRRD lang kauna-unahang presidente sa buong mundo ang nagmura sa presidente ng Amerika, mga kababayan. Tandaan nyo yan. Wala pang presidente minura ang presidente ng Amerika. Makapangyarihang bansa sa buong mundo. Si PRRD lang mga kababayan. Ganun katindi ang ating presidente. Wala siyang sinasanto mga kababayan. Kaya panahon ni PRRD, ang ating mga kababayan nga nagtrabaho sa ibang bansa, ating mga OFW, lalong-lalo na yung nasa Middle East mga kababayan, taas noo sila mga kababayan. Panahon ni Duterte, ang mga Arabo mga kababayan doon sa Saudi Arabia, pagka may nakikita ang Pilipinong naglalakad, ang sigaw daw ng mga kakansawan yung Pilipino. Hindi Pilipino ang tatawag. Sasabihin, hey, Duterte. Pag may nakita ang Pilipino mga kababayan, isisigaw ng mga taga-ibang lahi doon sa Middle East. Hey, Duterte. Duterte ang tawag na sa mga Pilipino. Ganon ka-popular si Duterte nung araw mga kababayan.
Pati ang mga dayuhan talaga rumirespeto, humahanga sa kanya dahil sa kanyang katapangan. Wala siyang sinasanto. Kahit mga pari, mga kababayan, minumura. Sa bagay, kahit ako mga kababayan, isang akong Katoliko, no? Hindi rin naman ako paalis sa pagiging Katoliko. Pero marami ring beses ako mga kababayan nga parang hindi rin sumasang-ayon sa galawan ng mga pari. Marami rin tayong mga pari, mga kababayan nga medyo ano rin, ano, medyo porke ba pare ano na lang tayo. Marami ring pari mga kababayan nga hindi rin ako sumasang-ayon sa galawan nila. Lalong-lalo na nung panahon ng eleksyon. Pero sa panahon ng eleksyon mga kababayan, noong panahon ng kampanya, Leni Robredo versus PBBM, yun naman ang mabigat naglalaban noon eh. Yung iba wala naman ano yun. Wala naman kalato-lato yung ibang kandidato. Ang mabigat lang talaga naglalaban noon, PBBM lang at saka Leni Robredo. Yung galawan ng mga pari noon mga kababayan na ano, yun talagang hindi ko gusto. Mayroon talaga mga pari nga lantaran talagang ano, nangangampanya. Dapat yun neutral ang simbahan pero may mga pari talagang lantaran. Pero sa nangyayari ngayon mga kababayan, parang masabi ko, hindi rin pala ano yung mga pari na yon, no? Para masabi na rin natin, okay rin yung nalang na din yung ginagawa ng mga pari, pero para sa akin, hindi pa rin talaga dapat ano yon. Nagkataon lang na ang ginawa ng ang presidente ng ating sinusuportahan ay na ano tayo, na dinggoy tayo o na budol mga kababayan, mga kaibigan, na budol lang tayo. Nagkataon lang. Pero kung si Sara de Inday Sara kasi kung lumaban siya noon ng presidente mga kababayan, sana hindi maghirap ngayon mga Pilipino, hindi magtiis ang mga Pilipino ngayon mga kababayan. Kasi makikita natin talaga ang tunay talagang leader ng ating ano ay ang mga Duterte. Nasubukan naman natin sa ano mga kababayan. Kay PRRD, di ba? Kahit ngayon mga kababayan si ano Basti Duterte makikita din natin yung pamumuno sa Davao City mga kababayan. Kahit si BP Sara napakaganda naman ang pamamalakad niya sa ano niya mga kababayan sa trabaho sa pagiging Vice President niya sa pagiging Deputy Secretary. Mas maganda pa nga siya, may nagagawa pa nga siya kaysa sa presidente. Ang presidente talaga mga kababayan, walang nagawa. Kundi puro pamulitika na lamang. Kaya yung mga ano ngayon ng kababayan, yung mga issue natin ngayon patungkol sa ano magulo, hindi matapos-tapos mga kababayan dahil wala eh. Itong sa atin lang mga kababayan, hanggang gusto lang natin mapaabot doon sa ating mga namumuno sa ating bayan. Parang mararamdaman niya ang paghihirap, ang sigaw natin, nahihirapan na tayo mga kababayan, kaya tayo sasalita dito sa social media. Dapat marami pa sa atin ang magsasalita. Ipaabot natin sa kanila ang ating mga hinanaing. Iparamdam natin sa kanila mga kababayan nga gising na tayo. Hindi tayo katulad nung araw nga pwede na uto-utuin. Ngayon, alam na natin tulad ng pag-deploy ng SAP, 2 batalyon nga pulis doon sa Davao City mga kababayan. Naintindihan natin, hindi natin kung anong pakay nila. Ngayon dapat paliwanag nila. Hindi pwede sabihin na lang ng spokesperson ng PNP nga iyan ay isang natural deployment lamang. At natural deployment, 2 batalyon. Wala namang insurgency nangyari sa Davao City. Peaceful naman ang Davao. Bakit may deployment ng 2 batalyon? Okay pa yan kung doon sa Samar pinadala sa mga kabundokang lugar sa Samar. Parang usigin yung mga natitirang NPA sa Samar mga kababayan. Pero hindi, nandoon sa nandoon sa siyudad ng Davao. Kumbaga may special mission talaga yun mga kababayan, kaya pinadala yan dyan. Hindi naman pwede yan. Basta na lang sasabihin nga, regular deployment lang yan, natural deployment lang yan. Kasi ngayon lang naman nangyari yan eh. Hindi naman yan mabuti kung nangyayari ba yan sa ibang syudad. Hindi. Doon lang sa baluarte ng mga Duterte. Kung yung 2 batalyon, kung ibinagsak sa Tacloban o kaya sa Southern Leyte, pwede pa. Hindi pa tayo magugulat kasi sa Southern Leyte, kahit paano mga kababayan, may mga NPA pa.
Pero doon sa ano, kasi pag halimbawa, bagsak na sa ibang lugar yan, hindi naman kalaban, wala naman doon yung mga kalaban na sa politika ni Marcos, hindi tayo magugulat. Pero pag doon niya ibagsak sa mga Duterte, sa ano ng mga Duterte, mga kababayan, ay magugulat ang mga tao. Ma-aware ang mga tao, bakit ganon? Tapos, may irregular pa nga ginagawa. Bago dineploy yung 2 batalyon, nirelieve mo na ang mga pulis ng Davao. Kaya nakakagulat talaga. Kaya ngayon, ang ano ng mga tao, mga kababayan, aware na mga tao. Ang minomonitor ngayon ng mga Pilipino ay yung galawan ng 2 batalyong pulis nga sa Davao. Kaya inuulan na naman ngayon ng batiko sa social media itong administrasyon. Ha? Tapos idagdag pa yung pagsuspindi sa mga government official dyan sa Bohol. Yung gobernador ang Bohol at saka yung ano, mga mayores, no? Ilang mayor ba yung nasuspindi? Ilang government official sa Bohol yung nasuspindi? Parang mga 60 yata, hindi ako nagkamali. Kasama pa mga barangay chairman. Dapat yan ang nananagot yan kung yung patungkol naman doon sa ang problema doon sa resource nga naitayo sa Chocolate Hills, dapat yan ang ginigisa dyan o kaya kung hanggat maaari pwede ipakulong yung mga dahil corrupt naman talaga yung mga lintik na mga ano na yan, yung mga DNR. Yun dapat ang pinanagot. Kasi kung ang DNR talaga, kung manindigan, kahit pa pumayag si senador, kahit pa pumayag si gobernador, kahit pa pumayag si congressman, kung yan ang labag sa batas, manindigan sila, trabaho nila yun eh. Walang magawa si senador kung talaga manindigan ang ano, DNR. Yung problema hindi. Nagiging sandali lang piringan yung DNR, di na makakita agad eh. Diba? Ang daming kabalbalang nangyayari dito sa ating mga kabundukan, sa ating paligid. Tapos ang masakla pa, hindi pa Pilipino nagmamayari, yung mga mining corporation, mga kababayan, yung mining company, na sumisira sa ating kabundukan, di ba? Hindi mga Pilipino nagmamayari. Mga dayuhang negosyante, mga dayuhang kapitalista. Yun ang masakit nga sa katotohanan. Pagka sa mga ordinaryong Pilipino, napakahigpit ng DNR. Pero pagdating sa mga ma-impluwensyang tao, mga kababayan, lalo na ang padrino ay si senador, wala na, si DNR, tiklop na. Kaya ang padrino ay si undersecretary ng presidente, mga kababayan, kung sino mang undersecretary na yan, wala na si DNR. Tiklop na. Pero kung si Juan de la Cruz o yung pamilya ni Iyo Bintoy ang magkasala sa ano, napakabagsik ni DNR, mga kababayan, kulong agad ang kawawang Pilipino, mahirap na Pilipino. Pero kung si congressman, kumpare ni congressman, ang sisira sa buong bundok, mga kababayan, walang ginawa si DNR. Diba? Dapat yung mga lintik ng mga DNR na yun, isa pa rin yun. Pahirap lang din yun sa bayan ng Pilipino. Alam mo bakit pahirap? Bakit mga bayan hindi manghihirap? Sino bang naepektuhan yan yung mga bundok ngayon sa Palawan, ngayong ginigiba ng bundok? Sino naepektuhan yan? Di ba yung mga tao sa paligid? O yung nagmamay-ari sa lupa nga sinisira nila? Katulad yung may tag-anito mining, mga kababayan, doon sa Claver. Sino bang nagmamay-ari diyan? Pilipino ba? Ano bang nagmamay-ari sa ano sa mining? Ha? Oh. Chinese company, mga kababayan. Ang gumigiba diyan sa tag-anito mining sa Claver. Sinong naepektuhan diyan? Yung mga mahihirap ang mangingisda, mga kababayan, dahil sa ginawa ang paggiba sa kabundukan, lumabo na yung tubig dagat. Ang pinangkuhaan ng kabuhayan ng mga mahihirap, mga taga-Claver, mga kababayan, mga mangingisda, wala na. Nasisira na. Wala na yung isda kasi malabo na yung tubig. Pati yung mga shell nila, yung mga coral nila, mga kababayan, sira na. Kasi natatakpan na ng putik. Nasaan yung DNR, mga kababayan? Bakit na-isyuhan ng permit yan?
Diba? Isa nga yan sa tinitira ni Gina Lopez noong araw eh. Kaya hinarang siya ng mga congressman eh. Isa din yung yung mga congressman, mga kababayan. Sa totoo lang, aywan ko, sinasabi ko naman kagalang-galang. Pero para sa akin, hindi kagalang-galang yung mga yan. Diba yun yung sinasabi ng mga kababayan, yung mga kabundukan natin, yung mga yaman natin sa natural resources, mga kababayan. Tayo sa buong mundo, tayo ang pinakamayaman pagdating sa natural resources. Yung mga gas, mga kababayan, andito sa atin yung mga napakalaking deposito ng gas. Kaya nga yung China, mga kababayan, talagang aagawan tayo ng kahit yung kalupaan natin, mga kababayan. Diba? Sa ginto, mayaman tayo sa ginto. Pero sino yung nagmamay-ari ng mga mining corporation natin, mga kababayan? Mga dayuhan, hindi mga Pilipino. Samantalang tayo mga Pilipino, nangyari pa nga, tayo ang squatter sa sarili nating lupa eh. Diba? Diba mga kababayan? Tayo pang squatter sa sarili nating lupain sa Pilipinas. Ang nagmamay-ari mga Chinese. Tapos yung mga mga kababayan, yung mga dilawang lalong-lalo na yung mga troll army ni PBBM. Kung ano-anong sinisigaw nila. Samantalang noon pa, mga kababayan, hindi lang diyan sa Scarborough Shoal o kaya din sa West Philippine Sea ang sinakop ng mga Chinese. Kasi yung mga lupain dito sa sentro sa atin, sa Metro Manila, yung mga kapatagan, mga kababayan, pinamugaran ng mga Chinese. Ang nagmamay-ari ng mga lupa dito sa natin, mga kababayan, mga Chinese na. Hindi na mga Pilipino. Mga Pilipino pa nga ang nagiging squatter sa sariling bayan eh. Hindi pa nila napapansin yun. Matagal na tayong nasakop ng Chinese, mga kababayan. Sino kayo dito sa Bulacan? Sino bang nagmamay-ari ng mga malalawak na lupain dito? Mga kapatagan. Mga Chinese na, mga kababayan, di na mga Pilipino. Kaya yun ang isang katotohanan nga anong problema dyan, mga kababayan? Dahil yan sa korupsyon. Dahil yan sa pagiging korap ng ating mga namumuno, mga kababayan. Yan ang problema dyan. At maraming salamat, mga kababayan. Medyo di ko na lang pahabain itong vlog ko ngayon, mga kababayan. At masama pa rin pakiramdam mo, mga kaibigan. May ako may lagnat. Tinamaan ako ng lagnat. Saka yung ubo ko, mga kababayan, medyo pa yung dibdib ko eh. At tuyo yung ubo ko. Uminom na ako kanina ng pinakuloang loya, pinigaan ng kalamansi at saka isang kutsarang honeybee, mga kababayan, o yung dugos pag tawagin sa Bisaya. Yung pulot naman, ito ba yung pulot ng tawag sa nabigyan kasi ako ng kaibigan ko sa DRT. Binigyan ako ng 2 bote ng honeybee na putyukan eh. Ayun ang iniinom ko din ako. Inom ng mga antibiotic, mga kababayan, kasi ang dami ko nang nainom. Wala namang epekto. Masisira ng tayo sa inom ng hindi naman sa hindi na tayo naniniwala sa gamot, mga kababayan. Kaya lang, sa totoo lang, minsan din ang pag-inom ng mga sobrang pag-iinom ng mga antibiotic hindi na rin nakakaganda sa ating kalusugan, mga kababayan. Toxic din kasi yung toxic din yung ng mga gamot na isa din niya sa dahilan nga nagkaroon ang tao ng sa kidney. Kaiinom ng naiipon ang yun sa natin. At maraming salamat, mga kababayan. Ulitin ko, magiging aware lang tayo, mga kababayan, makiramdam lang tayo. Tayong mga nagmahal sa mga Duterte, mga kababayan. Makikiramdam lang tayo sa mga galawan ng ating mga ngayon, mga kababayan, mga government official nga mga mahirap na sabihin, mga kababayan, kung diditahin natin yung mga government official nga nagtatago lang sa pagiging senador o nagtatago lang sa ng pagiging congressman, mga kababayan, pero ang nasa isip nila hindi serbisyo ng taong bayan kundi ang pangsariling agenda lamang.
Kung hindi mga kapangyarihan mga kababayan, yun ang habol nila para sila ay maghari-harian dito sa ating inang bayan. Ulitin ko mga kababayan, huwag tayong matakot magsalita tayo. Kasi pag ang mga ngibabaw sa atin ang takot mga kababayan, walang mangyayari. Patuloy na tayong lapastanganan yan. At maraming salamat mga kababayan. Bago nyo kalimutan ang lahat mga kababayan, baka pwede naman paki-subscribe sa munting channel ko mga kababayan. At kailangan ko ang subscribe nyo. Wala pa akong subscriber mga kababayan. Hindi ako makapag-live kasi hinihingian ako ng Facebook ng 50 subscriber bago ako makakuha ng live streamer mga kababayan. Maraming salamat. At sana mga kababayan, pagbibigyan nyo ako, paki-live din muna, paki-subscribe naman dito sa munting YouTube channel ko. Maraming salamat at magandang gabi mga kababayan.